So ang atin pong pagpapatuloy ng serye ay pagpapatuloy ng serye natin na pinamagatang Forgiven Forever. Nagsimula na po yung serye natin. 3 weeks na, nakaka 3 weeks na tayo. Forgiven Forever. There is forever. Ano ang forever? That we are forgiven. Hindi na po mababawi, hindi na mawawala ang pagkakapagpatawad sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, itutuloy natin yung serye na yan. Ang title naman natin ngayong umaga ay Perfected for all time. Maganda po ba ang title? Sino kaya itong perfected for all time? Sabihin nyo, ako yun. Ako yun. Tayo yun. Kami yun. Hayaan po natin ang Bible ang mag-explain sa atin. At saan natin nakuha itong title na ito? Bakit maberong title na perfected for all time? Buksan po natin sa Hebrew chapter 10 to 15. Hebrew 10 verse 10 hanggang 15. Babasahin po natin. So, let the Bible explain this to us. From Hebrew chapter 10, from ESV. For since the law has but a shadow of the good things to come, yung muling inuulit lamang sa atin na yung kautusan. Ano ba itong bahagi ng verse na ito na tinutukoy yung bahagi ng kautusan? Ito po yung mga pag-aalay ng Israelita ng dugo. At ito yung mga patuloy na ginagawa ng mga priest na nag-aalay ng dugo para sa tatakip ng kanilang mga kasalanan. So ito po yon. For since the law has but a shadow of the good things to come, ano daw po ang law? Shadow. Shadow lamang ng good things to come instead of the true form of realities. It can never, hindi maaaring by the same sacrifice that are continually offered every year. So taon-taon ginagawa nila sacrifice na ito, make perfect who draw near. Hindi makapagpe-perfecto itong paulit-ulit na ginagawa ng mga Israelita, bagamat ito'y kautusan at pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Because this is just a shadow. Hindi ito yung tunay na bibigay sa kanila ng perfection. Otherwise, would they not have ceased to offer? Kung ito ay magiging successful, edi tumigil na ito. Since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have consciousness of sin. So, ibig sabihin, kung ito po ay na-obtain ng kautusan ang purpose, at na-reach yung pinaka-desired result. Ano yung desired result? Yung malinis. Yung tunay na malinis. At kapag ang isang tao ay tunay na nalinis, ano ang consequences? Kapag ang isa daw tao, ang sumasambay tunay na nalinis, he will have no longer have consciousness of sin. So ang isang tunay na nalinis at ang isang tunay na pinatawad ay wala ng consciousness of sin. Nakita po natin dyan. Kung ikaw ay tunay na nalinis, wala ka ng consciousness of sin. Ano ba naman ang ibig sabihin ng consciousness of sin? Yung wala ka ng pakundangan sa ginagawa mo kung kasalanan o hindi? Wala ka ng pakialam kung ito ay offensive o hindi? Wala ka ng pakialam kung ito ay masama o hindi? Yung ba ang meaning ng consciousness of sin? Mga kapatid, hayaan natin ang Bible uli ang magpaliwanag. Yung ba ang ibig ba sabihin nun ay hindi ka na nag-iingat o hindi ka na natatakot sa ginagawa mo o hindi ka na nababagabag kung yung ginagawa mo ay masama o mabuti? That is not the meaning of no consciousness of sin. Hindi yun ang kahulugan ng wala ka ng consciousness of sin. Bagkus sa verse 3 sinasabi, But in these sacrifices, there is a reminder of sin every year. So yung may consciousness of sin, ay merong reminder sa iyo ng sin every year. Pinapaalala lagi sa iyo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, kung ikaw ay wala ng consciousness of sin, wala nang paalala sa iyo ang mga kasalanan. Kuha ba natin mga kapatid? Dahil kung ikaw nga ay may consciousness of sin, sinabi dito, there is a reminder of sins every year. Ano ba ibig sabihin ng reminder? Yung bang naalala mo lang ang nagawa mong masama o kasalanan? No. Ang ibig sabihin ng reminder of sin, meron ka pang condemnation. Patuloy ka pang nakokondem ng kasalanan na gawa mo. Patuloy mo pang bit-bit ang kabigatan ng kasalanan ito. Patuloy mo pang pinagbabayadan
ang mga kasalanan ito, patuloy ka pang inuusig sa budhi mo ng kasalanan ito, patuloy mo pang inihihingi ng kapatawaran ang kasalanan ito. Yun ang ibig sabihin ng reminder of sin. Kaya nga ang mga Israelita, patuloy silang bumabalik at nag-o-offer ng sacrifice to remind them of their sin. Kaya patuloy silang nag-o-offer, patuloy nilang inihihingi ng tawad ang mga ito. Kaya sabi sa verse 4, for it is impossible. Bakit kaya walang silbi? Yung hindi talaga sila tunay na napalaya doon sa consciousness of sin. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Imposible naman pala eh. Then, jump tayo sa verse 9. Then he added, behold, I have come to do your will. Sabi ni Jesus, He does away with the first in order to establish the second. Yun ang will niya. Alisin yung unsuccessful, palitan ng tama, palitan ng tunay. Alisin yung shadow, palitan ng realities. Alisin yung symbol, palitan ng may kapangyarihan, ng totoo. Sabi pa dito, and by that will we have been sanctified. Sabihin nyo nga, sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Tuloy natin sa verse 11. And every priest stands daily at his service. Kita nyo? Yung mga practicing just the shadow always stands, nakatayo lang, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. But when Christ has offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Umupo siya. Then verse 14, for by single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. Amen, mga kapatid. By single offering, He has perfected for all time. Perfected for all time. Ibig sabihin nun, cleansed from sin. No longer have consciousness of sin. Nilinis ka na sa kasalanan, wala ka ng consciousness of sin. Wala ka ng condemnation of sin. Hindi mo na inaalala, hindi ka na inuusig, hindi mo na pinagbabayadan ng kasalanan ito. Why? Because you are forgiven forever. Amen, mga kapatid. All the time. So, when sin was committed, siyempre because when sin was committed because still being sanctified, itong balikan natin mga kapatid eh. Meron ditong argument eh. Doon sa binasa natin verse, sa verse 10, we have been sanctified. Balik mo doon sa verse 10. Sabi doon, we have been sanctified. Sanctified ka na, hindi pa? Sanctified na. We have been sanctified. Pero pagdating dito, sa verse 14, for single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified. So anong difference? Yung isa is sanctified na, yung isa is being sanctified. Dito ngayon ang sabi niya ba, kita mo? Hindi ka pa tunay na sanctified, you are still being sanctified. Sabi naman, hindi yan, linaw-linaw, we have been sanctified. Huwag natin basahin ng separate. Basahin natin ng buo. Sabi na mo, hindi ka pala tunay na sanctified eh. Oh, kasi you are still being sanctified. The bottom line, basahin natin ang totoo kapatid. Basahin natin ang buo. Basahin natin ang konteksto. You have been sanctified. Nilinis ka na. And you are still being sanctified. Di ba mas maganda yon? Yung ikaw ay nilinis na at patuloy ka pang nililinis. Walang kalusot-lusot sa iyo ang kasalanan. Nilinis ka na at kung magkakasala kay patuloy ka pa rin nililinis. Di ba yung nangangahulugan that you are totally forgiven forever? Why? Kung magkasala ka man ngayon, bukas at magpakailanman patuloy ka pa rin nililinis, then you remain totally forgiven. Then you remain to be perfected for all time. Hindi ka lamang kahapon nung tumanggap ka pinatawad at nilinis.
kundi patuloy ka pang nililinis. Kaya maging sa habang panahon, you remain to be perfected. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya in reading this verse, there is no division. It is the full gospel of grace. The message is a good news. Hindi ba good yun? Na ikaw ay sanctified na, and yet, patuloy ka pang nilinis. Ay, malinis na anak yan. Huwag mo nang linisin. Sa bahay, pagka nalinis na, hindi na pinalilinis. Pero ito sinabi ng Panginoon, nalinis na, pero patuloy ko pa rin nililinis. Because the blood of Christ has cleansed you from all sin and continually cleansing you from all sins, so that you will remain to be perfected forever. Hallelujah. Tapos ituloy natin hanggang verse 15. And the Holy Spirit also bears witness to us. Sino nagpapatotoo nito sa atin? Sino nagsasabi ng mga katotohanan ito sa atin? Sino nagte-testify ng mga katotohanan ito sa atin? Tao ba? Sino nagbibigay ng ebidensya na itong mga verses na ito ay totoo, na ikaw ay truly sanctified, na ikaw truly healed, truly forgiven? Tao ba? Hindi. It is the Holy Spirit who give testimony. Kaya, we have all the Holy Spirit. Tayong mga tumanggap sa Kanya, we all have the Holy Spirit. We all have the Holy Spirit. Binigay ito sa atin. One act for all time. Isang beses na binigay sa atin sa ginawa ni Kristo, sa pagtanggap natin, na-receive natin ang Holy Spirit. One offering for all sin. To give continual witness to the truth, sa katotohanan ito na tayo ay pinatawad forever. Ito nagpapatotoo na tayo pinatawad forever, na tayo perfected for all time. Ano ba yung katotohanan ito? This is the truth that will set us free. This is the truth that sets us free. Wala nang ibang katotohanan nagpapalaya sa iyo, kundi yung katotohanan ikaw ay pinatawad na ng Diyos. At patuloy na pinapatawad ng Diyos. Yung katotohanan ikaw ay pinerfect na ng Diyos. Yung katotohanan ikaw ay ligtas na. Yung katotohanan ikaw anak na wala nang ibang katotohanan magpapalaya pa sa atin sa anumang bagay na maaaring bumihag sa atin, kundi yung katotohanan ito. At yung katotohanan ito patuloy na pinatutotohanan sa atin ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is assuring us of our salvation. Ina-assure sa atin ng Holy Spirit ang kaligtasan natin. Kaya let's go back to that importance. Pinag-aralan natin ito, pero balikan natin sandali. Let's go back to the importance na ikaw ay assured na sa iyong kaligtasan. Balikan natin ang katotohanan na tinanggap mo na ang kaligtasan. Balikan natin ang katotohanan ng sigurado ang iyong kaligtasan. Bakit kailangan natin balikan? Kasi kung hindi ka siguradong ligtas ka, hindi ka sigurado sa iyong kaligtasan, how can you be sure, mga kapatid, that He will provide for your needs? Hindi ka nga sigurado sa kaligtasan mo, paano ka makasisigurado ipoprovide niya ang pangangailangan mo? Hindi ka nga sigurado sa kaligtasan mo, how can you be sure of your right to ask God for anything if you're not saved? Ano yan? Karapatan mong humingi sa Diyos kung hindi ka ligtas. How can you be sure that God will answer your prayer? Kaya mahalaga kapatid na sigurado ka sa kaligtasan mo, kasi kung hindi ka sigurado, paano mo, anong pinangahawakan mo na siguradong diringgin ng Diyos ang panalangin mo? Paano mo masisiguradong diringgin ng Diyos ang paghingi mo ng kagalingan? Mga kapatid, etc., etc. Kasi yung assurance ng lahat ng pangako ng Diyos ay nakahinge doon sa assurance ng kaligtasan mo. Doon nakatali, doon nakakabit, doon nakabisagra. Ang assurance ng pagtugon ng pangako ng Diyos nakakabit doon sa assurance ng kaligtasan mo. Nakuha niyo ba mga kapatid? Example yung pintong yun, ano ba yung hinge? Yung bisagra. Matibay man ang pinto mo mga kapatid. Gaano man katibay, nara man yan, apitong man yan, yakal man yan. Kung ang iyo naman bisagra ay doon nakakabit sa bukbok na hamba. Hamba na may bukbok. Nagawa sa palutsina. Aba, ay kahit gaano katibay, kahit pa'y bakal ay kabit mo diyan eh. Pag yan na itulak ng malakas-lakas na bata diyan eh. Laglag yan. Because, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, all God's promises is hinged only in one of the assurance of your salvation. Hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, hindi ka sigurado sa lahat ng bagay na nagbubuhat sa Diyos. Tama mga kapatid? Kasi nga, how can you be sure that you are the Son of God if you are not sure that you are saved?
Oh, because only those who are His, only those who are saved, only those who are His children have the right to the kingdom of God. Kaya nga mga kapatid, in short, you are short of enjoying the finished work of Christ in your life. And you can only enjoy the benefit and the result of the finished work of Christ when you are fully sure of your salvation. Kaya people need to hear this truth. People need this truth that will set them free. Kaya nga, you should always be wearing the helmet of salvation. Ibig sabihin, nasa isip mo lagi, solid ang foundation mo. At pagkasuot mo ito, anong benefit nun? You will not be deceived by the enemy or yung erroneous teaching para hindi ka makalakad sa victorious life. So, tingnan natin mga kapatid, paano ba ang tao na de-deceive when he or she is unsure of salvation? Kapag siya hindi sigurado sa kanyang kaligtasan, he will walk to the trap of the enemies. Ano yung mga trap ng enemy? Ito kadaling sabihin. Hindi ka sure sa kaligtasan mo, kaya sasabihin ng kaaway sa'yo, alam mo, ang Diyos galit sa iyo. At pagka tinanggap mo, ang Diyos ay galit sa iyo. Kasi hindi ka nga sigurado sa kaligtasan mo eh. Pag hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, ang Diyos ay galit sa iyo. At dahil galit sa iyo, ang Diyos, tatanggapin mo na ang lahat ng trouble, problema sa mundong ito, lahat ng trahedya sa mundong ito, nabigay sa iyo ng Diyos. Ay bigay ng Diyos sa akin yan. Parusa ng Diyos sa akin yan. Kaya nagkakagato, galit sa atin ng Diyos. Hindi ka daling tanggapin pagka ang isang bagay, ang isang tao ay galit sa iyo, sasabihin mo, yun ang may dahil noon kasi yun ang galit sa akin. Pinagbibintangan mo yung taong wala namang kinalaman. Yun ang may gawa noon kasi yun ang galit sa akin. Kaya nga, ang Diyos, sa Diyos na lahat ibinalik. Sa Diyos na lahat itinapon ang lahat ng sakuna. Sa Diyos na lahat ibinalik ang lahat ng karamdaman, parusa ng Diyos sa atin. Siguro binabawian ako ng Diyos kasi galit ang Diyos sa akin. Pangalawa, ang sasabihin ng kaaway, you are not pleasing to God. And because you are not pleasing to God, ay mga pagsubok na yan. Yan ay pagsubok. Dinadaan ako ngayon pagsubok. At ako ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos kapag nalampasan ko yung mga pagsubok na yan. Yun ang mga sinasabi natin, mga tinatanggap nating mali. Ito pa mga kapatid, yung you do not expect anything to receive. You do not expect anything good to receive from God. At nga, hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, madali kang madaya. Pagkatapos, pag may natanggap kang mabuti at maganda galing sa Diyos, hindi ka makapaniwala. That is too good to be true. Baka merong string attached yan. Baka may kailangan ako, baka bukas meron naman mangyayaring masama, etc., etc. Di ba ganun mga kapatid? So, at dahil dito mga kapatid, you are not sure of salvation, you cannot expect changes sa buhay mo. Hindi ka nga nag-expect na mabuti mangyayari sa buhay mo. Paano ka makaka-expect ng pagbabago? Paano ka ma-expect ng paglagong financially, pagganda ng buhay kung if you do not expect anything good from God? Oh, yung sa status mo sa buhay, pinanganak kaming mahirap, mamamatay na kaming mahirap. Tapos, minana namin ang sakit na yan, dyan na rin kami mamamatay. At saka yung mga attitude na, pinanganak akong mainitin ang ulo, pinanganak akong ang ugaling magaspang, ay wala na mababago. Yan ako. Wala na mababago. If that is your thinking, you are, dahil nga sa kasinungaling ang inilagay sa iyo ng kaaway, you cannot expect changes sa buhay mo because you do not want to be changed. You do not expect changes. You do not believe that God is at work in your life. Amen mga kapatid. So, because you are not sure of salvation, ano pa? There is fear, may takot. Pag hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, may takot. Ano, sa katakot? Ay, may takot ka unang-unang mamatay. At dahil takot kang mamatay, gagawin mo lahat para maiwasan yung kamatayan. Ano mga kapatid? Takot ka sa lahat ng bagay. Takot ka sa nangyayari sa ekonomiya. Takot ka na sa lahat. Yung kumatok lang sa bahay mo sa gabi, takot ka na. Yung kayo natutulog at may kumatok sa pintuan mo, ganun, pagbukas mo wala naman tao, tumakbo ka na, natakot ka na. Aso lang yun na nagkakamot. Because you are afraid. You are not sure of your salvation. Therefore, you are afraid of everything. Kaya nga, gagawin mo naman ang lahat ng bagay para ma-assure. Para magkaroon ka ng false sense of security. Para magkaroon ka ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Gagawin mo ngayon lahat ng bagay.
Tatanggap ka ngayon ng mga katuruan na nagte-take advantage nung sa takot mo para ma-manipulate ka. Di ba? Marami mga kulto, marami mga reliyon, ginagamit yung takot ng tao para ma-manipulate, mapasunod ang mga tao. Dito na lang sa mga kapatid nating Katoliko, sabihin na natin mga kapatid nating Katoliko, bakit ba sila naglalagay ng mga santo-santo sa mga sulok ng bahay? Especially doon sa mga harap ng mga pintuan. Bakit? Para daw hindi makapasok ang masamang espiritu. That is fear, natatakot sila. So gumagawa sila ng mga bagay to alleviate their fear. Ang mga kapatid kong Katoliko, natatakot kayo sa papasok ang masamang espiritu, doon nananahan na. Doon sa mga pinagkakakabit yung mga rebulto. Actually, pinapasok nyo na nung inilagay nyo. Di ba, mga kapatid? Because the demons love to be worshipped. Kung may sinasamba kang bagay diyan, the demon loves to be worshipped. Kunin mo sapatos mo, sambahin mo yan. Alam mo, mananahan dyan ng masamang espiritu kasi gusto ng espiritong sinasamba mo sila. Why will you fear when you have the Holy Spirit in your heart? Na natatakot ang anumang masamang espiritu because you already have the Holy Spirit in you. So lahat ng mga pinagagawa, akala natin because this is just a religion. No, because this is because of fear. Kaya ginagawa ng mga tao yun. Sinisigurado nila that they should and they could contribute to the assurance of their salvation. Di ba mga kapatid? Di ba pag kami nakita ka dyan ng mga... Ako, gano'n din ako nung gano'n nung araw eh. Kailan ka pupunta sa simbahan? Pag kami board exam? Bakit? Sinisigurado mo makakapasa kayo. Bakit? Takot ka kasi bumaksak. O pag may nakita ka simbahan, anong ginagawa mo? Nagkukrus. Bakit? Kasi akala mo yun na magliligtas sa'yo sa kapahamakan. Kaya nga lahat ng mga kulto is a manipulation of fear. Mga kapatid, ay hindi lamang doon sa mga hindi born again. Minsan may mga born again na rin, mga kapatid, na tumanggap ng mga katuruan ganito. Naituro na nga ito ni Pastor Rodel, pero ulitin ko din. Yung tayo, mga Kristiyano na tunay na pinalaya na ng Diyos, dapat tayo ay masayang naglalakad, dapat tayo walang burden. Sabi nga ni Kristo, come to me those who are burdened and heavily laden and I will give you rest. Anong nangyari nung pumunta sa church? Lalong nahirapan. Dinagdagan ng napakaraming gawain, binigyan ng napakaraming pasanin. Kung hindi ka attend ng Wednesday, kung hindi kayo mag-i-intercession, kung hindi kayo magiging ministry, kung hindi, etc., etc., ay, meron pa nga na-share dito si Sister Aileen, sigurado born again din yung nag-share nun. Sabi, kung hindi ka daw magpapasalamat sa Diyos, lahat ng sumpa, ibabalik sa iyo. Anong ginagawa? Tinatakot. At ang ginagawa naman ng mga taong ganito, hindi sila kasi assured sa kanilang kaligtasan, naniniwala nga. Pala mga kapatid, di ba, sabi sa atin, hindi ka tatanggap ng pagpapala kung hindi ka magbibigay. So ano ginagawa ng iba? Nagbibigay. Pag nagbigay, talagang may pangalan pa, at saka may ano pa. Para mapakita talaga na sila nagbibigay. Bakit? Takot sila na hindi tumanggap ng pagpapala eh. Pero alam niyo mga kapatid, ang tunay na nakaramdam at nakaranas ng pagkilos ng Diyos, ng biyayasan ng Diyos, na ang Diyos ang kumikilos sa kanila, nagbibigay kapatid ng hindi na kailangan i-broadcast ang pangalan. Nagbibigay ng may kaluwagan sa puso mga kapatid. Kita niyo kapatid, ang ating video camera, wala na yung luma, bago na yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, ang mga nagbibigay nito, hindi nila gustong sabihin ang kanilang pangalan because they are giving because of the work of the Holy Spirit in their heart. It is God who is working in them. Hindi nila kailangan i-broadcast ang kanilang pangalan. It is they are giving out of thankfulness, pasalamat sa Panginoon. Out of the grace of God. They are filled with the grace of God. Kaya hindi mo na kailangan sabihin ang pangalan mo, mga kapatid. Dati tayo talaga, kailangan pa yun para mapakita dahil may takot tayo. Pero if you are assured of salvation mo, ano pang katatakutan mo, kapatid? Wala ka ng katatakutan. And you can really walk in, sabi nga ni Pastor kanina, whom the Son set free is really free. Talagang malaya ka na. Malaya ka sa ano? Malaya ka sa anong takot, mga kapatid. So we are preaching not a condemnation, not to make people afraid. Pero kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, kapatid, sinasabi ko sa iyo, the only solution to all your fear is Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Because Jesus Christ is the assurance of our salvation. Bakit ba tayo assured of our salvation? If we are only assured of salvation, we are only assured of our salvation because we are assured
of the forgiveness of sin. Sigurado kasi tayo pinatawad sa kasalanan eh. And what makes us assured of the forgiveness of sin? Ano naman nakasiguraduhin natin pinatawad sa kasalanan tayo? Because forgiveness is assured because forgiveness comes only when there is an acceptable blood offering. Ang kapatawaran ay ginagawad lamang kapag merong dugong katanggap-tanggap. And ano ang dugong inalis para sa atin? Dugo ni Jesus, the blood of Christ. So forgiveness doesn't come through anything else. Ang kapatawaran ay hindi darating dahil kayo mabait, mabuti, mahaba ka humingi ng tawad, madami ka na i-contribute, mabait ka na. Hindi doon nanggagaling ang kapatawaran. Ang kapatawaran ay nakadepend lamang kapag merong dugo na inalay at yung dugong yun ay katanggap-tanggap. Kahit pa ang nag-alay ay naughty or nice. Malapit na naman. So hindi ang kapatawaran is because you are naughty or you are nice. Hindi. Ang kapatawaran is because of the blood. Yung dugo, ang pagpapatawad is because there is a blood offering. The payment, sis, meron ako dyan. The payment is the blood. Not you. Hindi ikaw, kapatid, ang tinanggap, nakabayadan sa kasalanan. Kaya may pagpapatawad is because of the blood, hindi sa iyo. Wala kang daladala sa equation na ito. Wala kang bit-bit sa equation na ito. Wala kang bit-bit sa kondisyon upang mapatawad ka. Ang bit-bit mo lamang ay kung tinanggap mo yung dugong inalay para sa iyo. At kung tinanggap mo yung dugong inalay para sa iyo, then you have the eternal forgiveness. That's why you are assured of your salvation. Amen mga kapatid. Basahin natin ito. Forgiveness is in the blood. Only because of the blood we are forgiven. Kung walang dugong inalay si Kristo, walang kapatawaran. Wala tayong kapatawaran. We have kapatawaran because there is a dugo na inalay. Amplified version, Ephesians chapter 1, verse 7. In Him we have redemption, that is our deliverance and salvation, through His blood, which paid the penalty for our sin and resulted in, mga kapatid, the forgiveness and complete pardon of our sin, in accordance with the riches of His grace. Yung ginawa ng Panginoon na ito, na pagbibigay ng Kanyang dugo na nagbayad ng ating kasalanan, nagresulta sa ating forgiveness, hindi partial pardon, but complete pardon of our sin. Mga kapatid, ito is out of the grace of God, out of the generosity of God. Walang hiniling sa'yo, walang ni-request na condition sa'yo, kundi gusto niyang ibigay lamang sa'yo, mga kapatid. In accordance with the riches of His grace, mga kapatid. Sabi nga na Hebrew chapter 9 verse 12, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by the means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Mga kapatid, napakalinaw naman eh. Sa totoo lamang po mga kapatid, wala na ditong argument eh. Bakit ba tayo humahaba pa? Bakit meron pa mga sekta? Bakit mga kulto ba? Bakit may mixture? Ay samantalang dito sa mga verses natin, napakalinaw na. Wala nang kaduda-duda. At hindi lamang isang verse, napakaraming verse na nagpapakita ng suporta ng iisang konteksto, ng iisang idea that we have been forgiven forever by one blood sacrifice, the blood of Christ alone. Wala na eh. At dito rin sinasabi, mga kapatid, no one can enter that holy place except the one who is carrying the blood. At yung blood na yon ay nagpay, hindi partial, hindi pass, hindi today, hindi 50% na iyong kasalanan, but paid in full, not temporary, not conditional, but eternal. Napakalinaw mga kapatid. By the blood of Christ, paid in full, eternal forgiveness. Hallelujah. So, forgiveness is once for all, eternal, timeless, past, present, future. Period. Hallelujah. So why do people have confusion when it is very clear in the Scripture? The root problem is
They disagree with God. Ayaw nilang tanggapin eh. Ayaw nilang maki-agree kay Lord. Kasi, pag sinabi ni Lord na ikaw ay forgiven, you are holy and you are blameless, no matter what your track record is, hindi ka na bine-blame ni Lord. He says, you are blameless. So, ang kailangan lamang mga kapatid is mag-decide ka whether God is right or God is wrong. We need to decide kung saan tayo mag-agree. Doon sa sinasabi ni Lord o doon sa sinasabi ng mga nagturo sa atin na against dito sa katulong ito. So, remember, mga kapatid, remember, you are not the sum total of what you've done. You're the sum total of what Christ has done. Anong ibig sabihin? Maganda to, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon dito. Hindi ikaw na-built dahil sa mga ginawa mo. Hindi ikaw yan dahil sa mga ginawa mo. On the first place, Romans 5:18, nasabi, by one man, sin entered this world and causes death to all. At lahat naging sinner. Ikaw ba may gawa noon? Hindi. By one man, sino yun? Si Adan. Kaya ka naging makasalanan ay dahil kay Adan. In the same way, through this one man, Jesus Christ, you now receive the gift of righteousness. Oh, it is so wala ka dun sa equation eh. It is just because of what Christ has done for you. Amen, mga kapatid. You are the sum total of what Christ has done for you. At ano bang ginawa ni Lord sa iyo? He gave you the gift of righteousness. So now you are totally righteous. So the result of being saved is what? Being clothed with righteousness. Binihisan ka, dinamitan ka ng katuwiran. Yung pong righteousness, see, mga kapatid, righteousness is the answer, makinig kayo mga kapatid, to many or almost to all problem. Forgiveness and righteousness are actually the answer to most problem and confusion and lack of peace and lack of joy and fear. Alam niyo mga kapatid, magbasa na lang kayo sa Bible, i-search nyo, i-type nyo sa internet nyo, benefit of righteousness. Huwag nyo isulat na benefit of righteous act, iba yun. Benefit of righteousness, enter. Ang dami dong verses, mga kapatid, that shows the benefit of righteousness. Magbibigay ako sa inyo ng 2 verse lang. 2 verse lang. Dalawang chapter lang, Psalm 34 at saka Psalm 37. Sa Psalm 34 na lang ako kumuha, mga kapatid. Nakasulat doon, Psalm 34 verse 15 muna. The eyes of the Lord are on the righteous, mga kapatid. And His ears are attentive to their cry. Isipin niyo yun, ang mata ng Diyos ay laging nasa mata ng righteous at laging nakikinig sa kanilang mga pagdaing at pag-iyak. Tapos sa verse 17, sabi doon, the righteous cry out, and the Lord hears them, and He delivers them all from their troubles. He delivers them all from their troubles. Hindi ka yun na lamang ay parang satisfied ka na, napakaganda na. Mga kapatid, na ang righteous ay pinapakinggan ng Diyos at inaalis sa kanilang mga problema, pinakikinggan ng Diyos kapag sila umiyak. Oh, ilipat natin ng kaunti lang, kapraso lang. Verse 37, chapter 37, verse 6. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Verse, tama ba binabasa ko? And verse 25, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken of their children begging for food, begging for bread. Sipin nyo, walang pinabayaan ng Diyos na matuwid. Walang pinabayaan ng Diyos na ang anak ay nagutom. Walang pinabayaan ng Diyos na nang limos na righteous, mga kapatid. At ito ay hindi lamang itong verse na ito, mga kapatid. Many verse in the Bible that there is a great benefit, an answer to the problem because of righteousness. Mga kapatid, itong tiningnan natin ito is righteousness in the Old Testament, in the Old Covenant. What kind of righteousness do you have? Your righteousness exceeds that of the Pharisee. Your righteousness is the righteousness of God. Hallelujah! Hindi basta righteous kayo, mga kapatid. Sabi niyo, ako'y righteous dahil hindi ako ganito, hindi ko ginagawa ng mga kapatid. The Lord declares Himself
You have the righteousness of Christ. Therefore, you are qualified, more than qualified, to receive, more than qualified to benefit from all the promise to the righteous. Since you have the righteousness of God, you are more than qualified, mga kapatid. If this verse is for the righteous, mga kapatid, this verse is definitely for you. Amen, mga kapatid. Kaya there is a great benefit for the righteous. So, those are the Old Testament. How much more na tayo, mga kapatid, we have the righteousness of Christ. In short, mga kapatid, pag nagbasa ka ng Bible, ang sinasabi pa rin, the only solution to all your problem is still Jesus Christ. Why? Because through Jesus Christ, you receive the gift of righteousness. Amen. Bottom line pa rin, mga kapatid, saan ka man magbasa ng Biblia, si Kristo pa rin ang tinuturo. Si Kristo pa rin ang solusyon. Si Kristo pa rin ang lahat. Kay Kristo pa rin, because Jesus plus nothing, Jesus is everything. Jesus, period. Amen. Hallelujah. Amen. So, once you learn the truth about your perfect purity, your righteousness in Jesus, magre-relax ka na lang. Kasi yung message of grace, ito talaga nagbibigay ng difference. Magre-relax ka na lang, mag-a-agree ka na lang na yung ginawa sa iyo ni Jesus, mag-a-agree ka na lang sa purity mo, mag-a-agree ka na lang sa righteousness mo, mag-a-agree ka na lang that you have the fruits of the Holy Spirit. Ano ang itsura ng taong nagre-relax, mga kapatid? Nakaupo. Kaya ang sabi dito, sit down with Christ. Sit down with Jesus. Yan dapat ang posture natin, mga kapatid. Those who are forgiven forever, those who are perfected for all time, sit down with Jesus. Nakaupo na lamang. Balikan natin kasi yung verse natin. Alam niyo po, sa Old Covenant, sa panahon ng law, walang upuan doon. May furniture na require doon sa tabernacle pero walang upuan. Bakit kaya sa palagay ninyo walang upuan? Wala. Bawal umupo. Diga? Kaya walang upuan, bawal umupo. Kasi hindi pa kasi tapos ang mga priest sa kanilang gawain. Kasi patuloy nilang gagawin yon paulit-ulit. There is no rest for them. Kaya bawal umupo. Gusto ng Panginoon ipakita sa mga Israelita na yung forgiveness through the offering and sacrifice of the bull and goat, that is not complete. Sinasabi ng Panginoon, wait for the completeness and that is the coming of Christ. Yun ang tinuturo niya sa mga Israelita. Ginagawa niyo, simbol lang. Hintayin niyo dumating ang totoo. Kaya nga, walang upuan to remind them that their work is unfinished. Their forgiveness is not complete. Kaya meron lagi silang gagawin. Kaya yung priest stands again and again to perform his religious duties. He offered the same sacrifice which can never take away sin. Itong masakit ito pa rin ang ginagawa ng maraming mga simbahan Inia-adapt nila yung Old Covenant teaching na unfinished work of Christ Patuloy pa rin ginagawa yung mga bagay na tinapos na ni Kristo But yung our priest offered one time for all time, one sacrifice. At pagkatapos niya mag-offer one time for all time, one sacrifice, anong ginawa niya? He sat down at the right hand of God. Nabasa natin kanina sa Hebrews chapter 10, verse 11 to 12. Nabasa natin kanina. So makita natin dito yung contrast, mga kapatid. The Old Testament priest stands up. Nakatayo sila. Their work was never done. Day after day, they had to offer the same sacrifice which could never take away sin. But Jesus offered one sacrifice for all time and then He sat down. Jesus, ginawa ni Jesus yung bawal. Bawal sa Old Testament, bawal sa Old Covenant. Ginawa ni Jesus yung bawal. Ginawa ni Jesus yung illegal. Ginawa ni Jesus yung hindi kayang gawin ng mga priest. Bakit hindi nila kayang gawin yon? Kasi hindi pa sila tapos. Pero ginawa ni Jesus ang umupo kasi tapos na si Kristo. Kaya nga, it is the finished work of Christ. Amen. So sabi po ng mga verse na Hebrew chapter
1 verse 3b, after Jesus had provided purification for sin, He sat down at the right hand of the majesty in heaven. Ano mga kapatid? God is inviting you to do the same. He wants you to agree once and for all sacrifice of Christ, that this is enough. Yung sakripisyo ni Kristo, enough. Yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Yun ang gustong gawin sa atin ng Panginoon. Yun ang gustong ng Panginoon na agrihan natin na ang sakripisyo ni Kristo is enough. That you have been forgiven completely and forever. Yung sin issue, yung kasalanan between you and God, tapos na. Over na. Yung problema ng kasalanan, tapos na. Finished work na. So you can relax and enjoy. Kaya nga pag binasa natin sa Hebrew chapter 10 verse 14, for one by offering, He has perfected for all time, title ng ating message, those who are sanctified. Amen. Sa NASB naman to, those who are sanctified. It is not, you are not sanctified just after ikaw ay tumanggap kay Kristo. Kung ikaw ay 3 months nang tumanggap kay Kristo, kung ikaw ay 5 months na, 6 years na, 10 years na, 50 years na, 8 years ka na tumanggap kay Kristo, you are still sanctified. You are still perfected. So remember kasi mga kapatid, ito po ang pinakamahalaga na tandaan. God's time is not earth's time. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Nung ang Diyos ay tumingin sa timeline ng mga kasalanan natin, noong 1987, ginawa mo to, 88, 89, 90, 91, 2000 tumanggap ka, 2003 may ginawa ka, 2020 may ginagawa ka, 2024, 2025, kita lahat yun ng Panginoon. Kasi kita ni Lord yung past, yung present, and yung future. At nung pinatawad niya yung lahat. Kagaya ng bumili ka ng libro. Pag sinabi mong ang librong ito ay binili ko, at ang librong ito ay maganda, hindi mo binili yung page ng book, o hindi mo sinabi yung maganda yung page ng book. Yung libro ang sinasabi mong maganda at binili mo. In the same way, kapag ka sumakay ka sa eroplano, nasa harap ka, at yung kapatid mo ay nasa likod. Pag sinabi ang date of, time of arrival of 1200 hours, 12:00 pa rin kayong dumating. Hindi pwede sabihin, nauna kang dumating. At nahuli yung kapatid mo, hindi, parehas kayong 12:00 dumating. Ang tingin ng Panginoon sa kasalanan mo is not just a series of sin. Kung ito ay series, 1, 2, 3, 4, 5, the Lord look at your sin in this direction. He sees them all. Hindi pwedeng, ito ngayon, ito bukas, makalawala, hindi yan ang nakikita ni Lord. Ang nakita ni Lord ay, kita niyo yung series? He looks at in this direction. He sees them all and He forgave them all. Amen. Hallelujah. Paano nangyari, Pastor James, yun? Alam niyo mga kapatid, kailan ba pinako si Kristo sa krus? AD 33. Which is almost 2,000 years ago nung pinako si Kristo sa krus. Alam natin yun ha? 2,000 years ago. Pero ano ang sabi ng Revelation chapter 13 verse 8? The Lamb was slain from the creation of the world. Paano nangyari yun? The Lamb was slain from the creation of the world. Nung nilikha, bago pa lang nilikha, wala pang tao, wala ka pa, wala pang tao nagagawa ng kasalanan. Ay, na-slain na, pinatay na yung tupa para sa pagbabayad ng kasalanan. Paano nangyari yun? Because God's time is not earth's time. Amen, mga kapatid. Namatay na yung sacrifice, namatay na yung offering, wala pa yung pagbibigay, wala pa yung cause at reason bakit magkakaroon ng offering. Kasi nakita na lahat ni Lord yan. From the beginning of time until the end of time. Because God is always in the present. He sees the end from the beginning. He is also
at the end to look back at the past. He is both now and forever. He is present in all times. He is present at all times because God is present even in the present. So God's time is not human time. Tayo lang ang may time dito na now is 12 o'clock, mamaya ay tayo lang ang naiinip sa preaching, mga kapatid. Kay Lord, one shot yan. Kita na niya lahat yan eh. Kaya yung pagpapatawad niya, hindi sequence, hindi time, kundi once for all time. Sabi nga nung Revelation chapter 17 verse 8, the name was written in the book of life from the creation of the world. Yun daw pangalan ay sinulat na sa aklat ng buhay. Nung nilikha pa ang mundo, paano may susulat ang pangalang Anthony Munar? Eh, wala pang mundo. Paano na isulat doon? Mga kapatid, kung kaya ng Panginoon na isulat ang pangalan mo, na hindi ka pa nalilikha, kaya niyang patawarin ang kasalanan mo, hindi mo pa nagagawa. Hallelujah! Di ka mga kapatid, palagay mo ba hindi niya makikita yung kasalanan mo? Nakita nga niya. Nakita niya kasi na ikaw ay tumanggap. From the beginning of time, from the creation, nakita niya ikaw ay tumanggap. Sinulat niya yun eh. Kung nakita niya na ikaw ay tumanggap, makikita ba niya yung sunod mong gagawin pagkatapos mo tumanggap? Definitely. Babawiin ba niya? Nagkamali ako. Hindi. Mga kapatid, ano pa? So, the Lamb was slain for the sin of the people who were yet not created. He saw them all, their birth, their sin, their acceptance, even their death. Kita lahat ni Lord yun. So ito po mga kapatid ang argument eh. Why did the Lamb who was crucified for the sin of the people who were not yet created? Bakit namatay ang Diyos, namatay ang Diyos para sa kasalanan ng mga tao na hindi pa nililikha? Bakit? So that He can forgive sins that is also not yet committed. Kung yung mga kapatid, ba't namatay ang slain? Para sa mga taong hindi pa nilikha? Para patawarin ang mga kasalanang hindi pa nagagawa. At in the same way, He can forgive sins that is not yet confessed. Tama mga kapatid? Kung ang pinatawad lamang ng Panginoon ay yung sin na confess, di kulang ang pagpapatawad ng Panginoon. But the Lord died for sin, for the people na hindi pa pinapanganak so that He can forgive sins na mga kasalanang hindi pa nagagawa. Definitely God can forgive sins na hindi na i-confess. At ito ang argument sa 1 John 1:9. Kaya papasok tayo sa 1 John 1:9. Bagamat ito'y napag-aralan na natin, babalikan natin mga kapatid. Sabi kasi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. So ang context, ang kanilang point dito ng mga nag-a-argue sa one-time forgiveness of the Lord is yung if. So if we confess our sins, yun daw ang kondisyon. Kung magko-confess ka lamang ng sins, so dapat i-confess mo na, i-confess ang sin mo. Kung hindi mo na i-confess ang sin mo, paano patatawadin yan? Yun ang kanilang argument. Pero kita natin mga kapatid, if God can write your name before you were born, definitely He can forgive your sin, the sin that you haven't committed yet. Definitely He can forgive your sins, even though it is not yet confessed. Kasi kita naman lahat ng Panginoon yun eh. Bago nyo i-confess yun, alam na ng Panginoon yun. Tingnan natin dito. How many sins were still in the future when Jesus died? All. Hindi lamang all sin mo, all sins of the world. Future yun, nung the Lamb was slain. The sins you committed before and after salvation were all in the future. Even yung sins na hindi mo pa nakukumit is in the future when Christ died.
And God made no distinction in taking them all away. Meron tayong verse dito sa Psalm 139 verse 9. Napakaganda po ito mga kapatid. Psalm 139 verse 4. Before a word is in my tongue, you, Lord, know it completely. Oh, bago mo pa sabihin, kapatid, alam na ng Panginoon yan. So, ibig mo sabihin dito, kung ang kasalanan mo dahil sa bibig mo, dahil nagmumura ka o nagchichismis ka, alam na ni Lord na nagkikreate ka ng kasalanan. At kung ang ilalabas mo naman ay confession, ay di alam din ni Lord na ang sasabihin mo ay confession, kaya kita na lahat ni Lord yun. So, noong alam na lahat ni Lord yung mga kasalanan yon, bago mo pa masabi, alam na ni Lord ang lahat ng kasalanan ng mundo, bago pa nila gawin, lahat yun, dala-dala ng katawan ni Kristo sa krus. Yun yung God made Him sin. Yun yung sin na binitbit ni Kristo sa krus. Amen. Hindi lamang yung sin na na-confess mo, kundi yung lahat ng sin na yun, yun yung pinako sa krus. Yun yung Kristong pinako sa krus, yung lahat ng sin na yun. Even your unconfessed sin. Because all your sin, confessed or unconfessed, they are all the same to Him. And the blood of Jesus was the satisfying sacrifice for every single one. So if you are in Christ, you are totally forgiven person. Even your next sin, pagkatapos nito, is already forgiven. Kahit yung kasalanan mong gagawin paglabas dito, pinatawad na yun ng Panginoon. But don't have any idea, ha? Ay, sabi ni Pastor James, pinatawad na. Wala nang bayad-bayad utang. Mga kapatid, hindi yun ang tinuturo natin dito. Ang tinuturo natin dito, ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Freedom ang tinuturo dito. Na tayo, no fear, no condemnation, yun ang tinuturo. Why? Because ang lahat ng yan nga ay kasama na doon na napako kay Kristo sa krus. It is not partial. It is complete and total forgiveness. Kaya yung sacrifice ni Jesus ay yung success. Hindi lamang yung pag nakaupo ka sa trono ang success. Yun yung talagang smashing success. Plus. Success talaga yun. Kaya nga siya, sabi ni Jesus, success. Finish. Now I sit. With regards to your forgiveness, it is complete. So what are you doing about your sin? Ikaw ba ay nakatayo? Ikaw ba ay tumatakbo sa planet Earth at naghahanap ka ng kapatawaran sa mga kasalanan mo? Or are you seated with Jesus, agreeing with what God has done and nothing else needs to be done? Wala nang kailangan. Balikan natin yung 1 John 1:9. Kasi nga, maraming nalilito dito eh. Pagdating kasi sa kasalanan, ito lagi ang inilalabas. Itong verse na ito, pagdating sa kasalanan ng mga Kristiyano, ito lagi ang kino-quote. Bakit kaya ito lagi ang kino-quote? Kasi wala nang ibang verse na ma-quote. Nag-iisa lang kasi itong verse na ito eh. Humanap na kayo. Kahit sa New Testament, lahat ng kasulatan doon na sinasabi, you're already forgiven. At pagdating sa kasalanan, just stop because you are forgiven. Bakit binabalik lagi itong about confession that if you will not confess? Basahin natin kasi mga kapatid. Whenever the subject of sin ay pinag-usapan, ito lagi. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is, yung if dun eh, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. You can only be forgiven of your sin if you confess it. Meron tayong dilemma o meron tayong conundrum. Meron tayong kaguluhan kapag ito ang ating pinag-iisip. Kaya nagkakaroon ng kalituhan. I'll give an illustration. Isang Kristiyano, tumanggap. Yes, Lord, tuwan-tuwa siya. Siya ay inassure ng Holy Spirit of His salvation. Nag-pray of salvation. Lumabas dito sa
Umuwi sa kanila, nakakotse. Sanay sa sanay sa buhay binata. Nakakita ng magandang chick sa daan na naka-mini. Tumanggap na to Kristiyano na. Sino ang napapatingin pa rin minsan dito? Na Kristiyano na. Tumingin. Nang may pagnanasa, ano pagnanasa nag-isip? Hinubadan yung naka-mini. Ginawang super mini ang suot. Ay nag-break yung nasa harap na truck. Pasok. Dead ball. Di ba mga kapatid, kahit yung mixture na nagtuturo, pagka nagbigay ng eulogy, pag doon sa oras, sa eternal, kapag ka nandun, di kayo sasabihin niya, masaya na po ang kapatid natin, siya ay nakapiling na ng Diyos. Kapiling na ng Ama sa langit. Di kayo sila din ang may sabi, na ito'y ligtas pa rin. Correct! Di ka sila pa rin na nagtuturong kailangan mong i-confess individually ang sin mo, otherwise hindi ka mapapatawad. Ay, na-confess ganung lalaking yun na namatay? Nakapag-confess ba siya? Hindi nakatingin nga siyang ganyan Alam nyo, nangyari na sa akin yan, buti na lang hindi truck. At saka mahina lang ang bangga ko. Pero, it can happen. At kung pag even them, they will not say na, ito po ang, hindi ko po sigurado ang kaligtasan nito, bagamat tumanggap po ito, hindi po namin sigurado ang kaligtasan. Hindi, sasabihin ito na masaya kami dahil siya po'y ligtas kasi po siya tumanggap sa Panginoon. They themselves will prove na ligtas yung kapatid nila na yun. Kapatid natin yun. Kasi nga, from the moment you were saved, we were cleansed from all sin. Mga kapatid, hindi pa pwedeng pumasok sa kalangitan ng may kasalanan Kahit kaprasong kasalanan. If you are not forgiven 100%, hindi ka makakapit sa langit. Kahit 99.99, hindi ka makakapit sa langit kasi perfection ang hinahanap doon. Pero ang pangako ng Diyos ay kaligtasan. Ibig sabihin, we have been perfected forever. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, bilang tayo mga Kristiyano nag-aaral, pag-aralan natin to para pag kami mga turong ganito, meron tayong foundation ng katuruan. Hindi illustration lang. Meron tayong foundation. Sabi nga doon, kanino ba kasi naka-address? Bagamat na pag-aralan na natin to, balikan natin sandali. Kanino ba naka-address kasi yung verse 1 to 9? Yung chapter 1. Kanino ba naka-address to ng 1 John chapter 1? Ito ay mga naka-address doon sa, sabi nga ni John doon, we. Pag ba sinabing we, ay we? Or yung mga kasamang naroroon, pero hindi naman lahat ng naroroon ay mananampalataya. Doon naka-address yun, yung nagsasabing sila'y kasama, pero hindi naman tunay na kasama. Nasama lang, pero hindi tunay na kasama. Paano natin nalaman ito? Kasi doon sa verse na ito, meron doon mga nagsasabi na sila ay ligtas na dahil sila ay self-righteous. Sila ay ligtas dahil sila ay matuwid. Dahil wala silang kasalanan. Yun ang sinasabi doon, if you say you have not sinned, then you are a liar. Kasi meron nagsasabi doon na sila ay ligtas because they have not sinned. Ang problema kasi sa mga naandoong iba, ligtas daw sila kasi wala silang kasalanan. At dahil sinabi nilang wala silang kasalanan, nabubuhay sila sa self-righteousness. Hindi nila kailangan ng kapatawaran. Kasi wala naman silang kasalanan. Kaya ang sinasabi dito ni John, i-confess mo na ikaw ay kailangan mo si Kristo, kailangan mo ng tagapagligtas. I-confess mo na ikaw ay makasalanan so that the healing can come, so that the solution will be received, so that you will receive salvation. Kasi the more you say na ikaw ay hindi mo kailangan ng kaligtasan, then how can you be saved? Yun ang pinapatungkulan ni John doon. Kaya pagdating sa chapter 2, ang sabi niya dito, sinasabi niya yun sa chapter 1 doon sa mga taong they are with us but they have no fellowship with us. Kasama natin pero hindi natin tunay na kasama. Kasi wala silang fellowship with us. So sinasabi niya doon sa mga tao nakikinig niyan, if you are self-righteous, you need to see the gift of righteousness.
If you think you are without sin, then you won't see you need for the gift of forgiveness. Kaya nga, stop calling God a liar. Pag sinabi mo walang kasalanan ka, then you're saying that God is a liar. Agree with Him about your pitiful state. Umagri ka sa Panginoon na sinasabi niya, kailangan mo ng kaligtasan and receive His gift of forgiveness. Because only those in Christ are truly sinless. Yung talagang nakikristo lang ang wala ng kasalanan, baka kasi hinugasan na niya ang kasalanan. And only those who trust in His grace receive the already given gift of forgiveness. Hindi ibinibigay lamang ang forgiveness. Kapag ka humingi ka, ibinigay na ang forgiveness. Tanggapin mo na lamang kapag sinabi mong, I need your forgiveness. Amen, mga kapatid. Kaya it's not just confession of sin. Maaring mali ang tanong kung para kanino ba o hindi. Pwede natin sabihin, pwede tayo mag-agree na itong verse na ito para sa lahat. Kasi tayo mga Kristiyano, patuloy pa rin nagiging, minsan nagkakamali at nagkakasala. Pwede natin sabihin para sa lahat. We can agree. So, we don't need to be consumed kung para kanino lang itong verse na ito. Pwede natin sabihin, sige, kami kasama dyan. And we need to be cleansed by God from every unrighteousness. So, dapat ang tanong ngayon is whether Jesus cleansed us from partial sin or from complete. Whether Jesus cleansed us partially or Jesus cleansed us completely. Yun lamang ang tanong. Did Jesus cleanse us partially or did Jesus cleanse us completely? Kung partially, di sasabihin nyo lang, yun lang na i-confess na kasalanan. Kasi hindi pwedeng mag-agree ka, yes, He cleansed us completely. Pero, yung mga naki-confess mo lang na kasalanan. Hindi pwedeng maging ganun. Ang labo mo, tol. Hindi ka? Pag sinabi mo completely, complete. So does He cleanse us from all unrighteousness or from some unrighteousness? All. Kaya if all unrighteousness, kahit yung mga hindi mo na i-confess na sin, on the first place, hindi mo kaya i-confess ang lahat mong sin. Hindi mo unang-unang matatandaan ang lahat mo nagawang kasalanan. Pangalawa, hindi mo alam na kasalanan yun. Ay di ba ang sinasabi sa Biblia, yung ikaw ay magdesisyon ng hindi dahil sa pananampalataya is already a sin? Hindi lamang yung ikaw ay nanipa ang kasalanan, kundi yung ikaw ay may ginawang hindi mo dahil sa pananampalataya. At hindi ka nanampalataya, that's already a sin. So paano mo masasabi you have confessed all of sin? Here is a very clear statement from John. He cleansed us from all unrighteousness sa verse 9. Sa verse 7, He purifies us from all sin. Pag sinabi mga kapatid na all, ang ibig sabihin nun ay all. Sana all. Sadyang all. Hindi lang sana all, sadyang all. So, ibig sabihin nun, He deals with your sin of the past, deal with your sin in the present, deal with your future sins. Kaya nga nakita natin kanina, those who are being sanctified. Those you have been sanctified. Tapos, to those who are being sanctified. Kaya nga, ang sabi dito, ito'y tinuturo natin, hindi upang tayo magkasala, ito'y tinuturo upang tayo hindi na magkasala. 1 John chapter 2, verse 1. My little children, ito na yung mga tunay naman ng palataya. I am writing these things to you so that you may not sin. So yung confession of sin ay hindi lamang mag-overcome sa atin sa sin. Yung confession of sin ay hindi, ulitin ko, yung confession of sin, hindi yun ang magtutulong sa ating ma-overcome ang sin. Ang tutulong sa ating ma-overcome ang sin ay grace. Kaya, ang sabi doon, sa katotohanan ito, next verse, nasabi ko na yan, we don't confess to purge sin, rather,
we confess to receive grace. Ang laki ng diferensya nito mga kapatid. Hindi ka nagko-confess para lamang alisin. Hindi ka nagko-confess para bitawan yung kasalanan mo. Nagko-confess ka para tanggapin ang katuwiran. Para tanggapin ang katuwiran ng Diyos. Para tanggapin na ikaw ay pinabanal ng Diyos. We confess sin to receive righteousness. We confess sin for His grace. It does not stop or limited to sin. Yung nag-confess ka, doon tinanggap mo si Kristo, it does not stop from lilinis lang yung kasalanan mo. It is changing your identity. Noong nag-confess ka, Lord, I need you, I am a sinner. Chinase ni Lord ang iyong identity. It happens only once. From sinner to righteous. Amen mga kapatid. Kaya nga sa 1 John chapter 2 verse 1b, sabi dito, if anyone sins, anong gagawin natin pagka tayo may kasalanan mga kapatid? Are we going to confess our sin? Kasi tinanggap ka na ng Panginoon eh. Anong gagawin mo? 1 John chapter 2. Ito ang order naman ni John. If anyone sins, ito na, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. So yung kanya, if we confess our sin, He's faithful just to forgive our sins. Hindi mo pa kasi kilala si Kristo talaga, sinasabi mong wala kang kasalanan. Lord, salamat po sa kapatawaran. Ako may makasalanan, I need you. Now you're a Christian. Now, chapter 2 na, if we sin, we have an advocate. Iba na. Hindi na sinasabing confess your sin. Now, look to the advocate. If we sin, hindi sinabing you confess your sin. No. Go to the advocate. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Ano ba ibig sabihin ng advocate? Siya yung tagapag-defense sa iyo. Sabi, basahin natin ang buo. If anyone sins, we have an advocate with the Father. Jesus Christ, the righteous one. Alam kasi ni John na magkakasala pa mga mananampalataya. So when you sin, you go to the advocate. Sino ba yung advocate? Yun yung gumagawa ng defense in your behalf. Hindi ikaw ang magdadadakdak doon. Sa korte, ang nasasakdal, nakaupo lang. Nakikinig siya sa depensa ng kanyang attorney. Ang attorney, ang advocate natin. Si Jesus ang nagdi-defend sa atin. When we sin, we go to Christ who is going to defend us. We are not the one who is going to dakdak. Hindi tayo, Lord, ako po yung ay ganito eh. Ito naman kasi, patawarin mo ako. Hindi tayo yon. We go to Jesus. Thank you, Jesus. You are my defense. You are my lawyer. By your blood, I am cleansed. By your wounds, I am healed. By your sacrifice, I have been forgiven. Alam ni Lord na mahina ka. Alam ni Lord yung kasalanan mo nagawa. All you need to do is go to the advocate and hear what the advocate will say. Yung mga nakasasakdal, nakatahimik yan. Pag sila nagsalita, order on court. Hindi ka pwede magdadakdak. Hayaan mo yung advocate. Makinig ka lang sa sinasabi. Ang sinasabi ng advocate, by my blood, you have been forgiven. By my blood, you are righteous. Forever, you are forgiven. For all time, you are perfected. Yun ang sinasabi. Remember this. Yun ang sinasabi lagi ng advocate natin. You are no longer a sinner who is trying to be righteous. You are a righteous who fell. Sometimes make mistake, but you are still the righteousness of God in Christ. Amen. Yun ang sinasabi ng ating tagapagtanggol. Sinasabi ni Kristo sa atin. So, ano yung, balikan natin to. Sa Romans chapter 6 verse 10. Ano ba sinasabi ng Romans 6 verse 10 na ikaw nung namatay si Kristo, kasama ka namatay niya. At nung sa kamatayan ni Kristo, yung luma mong pagkatao kasama nang namatay. Yung makasalanan mong pagkatao kasama nang namatay. At nung nabuhay si Kristo, nabuhay ang bagong ikaw. Nabuhay ang new creation. Nabuhay ang isang banal. Nabuhay ang isang santo. Nabuhay ang isang may kabanalan at may suot na kabanalan ng Diyos na buhay ang nilikhang galing sa Ama, nababalik sa Ama. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 6 verse 10. Kaya ngayon,
Pag nagkasala ka at hindi mo na i-confess, sino ngayon ang mamamatay? Ay wala na. Sige, namatay na. At sino uling mabubuhay kapag nag-confess ka? Ay, sige, ikaw na. Buhay ka na. So para i-recap lang natin mga kapatid, and because it's getting late already, i-recap ko yung chapter 1, 1 John chapter 1 verse 9. Ito yung wrong way kasi, yung maling pagbasa sa verse na ito. Kailangan makita natin mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng verse, may mga maling pagbasa kasi yung ina-isolate baga, inaalis ang konteksto. Dapat lagi tayo nasa konteksto. At ang konteksto lagi ng biyaya ng Diyos ay biyaya ng Diyos. Ang konteksto lagi ng New Covenant ay ang biyaya ng Diyos. Ang konteksto ng Bible is about Jesus Christ. 1 John chapter 1, to think that God will forgive only those sins for which you own up and accept responsibility. Wrong! Yan ang mali. Naisipin mo na ang pagpapatawad lamang ng Panginoon ay yung sa mga sin na tinanggap mo at inamin mo na kasalanan mo. At sabi mo, ikaw ang may responsibility. Mali po. Ang tama is to agree that the cross is the once and for all time solution to all your sin. Yun naman ang konteksto talaga ng book na ito. So, last verse, chapter 15, and we are sealed with the Holy Spirit. Yung sinabi sa atin kanina, sa verse 15. We have the Holy Spirit who bears witness to us. We are sealed by the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin ng seal? Guarantee, assurance, the guarantee of salvation, down payment, napag-aralan na natin. So, if you sin, you submit to the obedience of Christ. Pag nagkasala ka, submit mo sa pagsunod ni Kristo. Hindi pagsunod kay Kristo, pagsunod ni Kristo. At ano ba yung ginawa ni Kristo sa krus? Kaya ang itatanong mo lagi ay, what has Jesus done to fix my sin? Ano ang ginawa ni Kristo to fix my weakness? Ang sasagot sa iyo ni John, He has cleansed us from all unrighteousness. So, tayo mga Kristiyano, gusto natin gayahin si Kristo. We are good at imitating Christ eh. So ito lang ang pina-imitate sa atin ni Christ. How about the satisfaction of the cross? Na tayo maging satisfied sa cross. That we have been perfected for all time. Would you imitate Christ by saying the same thing about you being forgiven forever? Kasi ang iba, ang gayahin natin si Kristo. Si Kristo ay nagpakasakit. Kaya dapat tayo magpakasakit. Si Kristo'y nag-sacrifice, kaya tayo dapat mag-sacrifice. Si Kristo'y nagbitbit ng krus. Hindi ko sinasabing masama yung mga kapatid, pero minsan yun ang ginagamit ng kaaway. I-deter ka, alisin ka, doon sa dapat na ini-enjoy mong biyaya ng tinapos na gawa ni Kristo. Pinipilit kang pagtrabahuhan mo pa din yung tinapos na ni Kristo para sa iyo. So, if you really want to see the finished work of Christ sa buhay mo, expect this. Expect, una-una, the fruit of the Spirit. Ano ba yung fruit of the Spirit? The love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, brotherly, self-control. Mga kapatid, di ba binago ka na ni Kristo? Expect mo. Expect mo yung bunga ng banal na Espiritong nasa sayo. Napakahirap kaya nung lagi ka nalang pinag-uusapan sa church. Yung ikang brother na yun kagaspang naman ang ugali, kadami namang nasasaktan sa kanya. Yung sister na yun, kagaspang ng ugali. Parang hindi nakakatapak ng daliri sa paa. Mga kapatid, we have been changed. We have been forgiven forever. So we expect a change in us. That there is the Holy Spirit that is going to bear fruit. Kasi kapag hindi mo ini-expect yun, you don't believe that you have been forgiven forever. Sasabihin mo, I have been forgiven forever, pero you still walk on the same old manner of bahala na kung makasakit o hindi.
If you believe that you have been forgiven forever, you will see yourself on the mirror, perfected for all time. Ano yung perfected for all time? From top to bottom, makikita mo, lalabas sa kanya ang ginawang mabuti ng Diyos sa taong ito. Makikita mo, pagbabago sa pananamit, pagbabago sa pag-make-up, pagbabago sa pagsasalita, pagbabago sa asal, sapagkat yun nasa puso ay natural na lumalabas. Binago ka na ni Kristo eh. Amen. Ano na lang ang kailangan mong gawin? Mag-submit ka na lang sa Holy Spirit. Napag-aralan natin mga kapatid, ang gawain ng Holy Spirit. Ano bang ginagawa sa atin ng Holy Spirit? Tinuturuan tayo ng Holy Spirit na mag-pray. Kasi minsan, ina-expect ko na ako yung magiging, lalabas na yung bunga ng Espiritu Santo sa akin. Pero ano ka naman? Mag-submit ka naman sa Holy Spirit. Ano ibig sabihin na mag-submit sa Holy Spirit? You do not work so that your Holy Spirit ay pupunuin ka. You just submit. Nililid ka ng Holy Spirit to pray. Mag-pray ka. Kasi the Holy Spirit teaches us to pray. Nililid ka ng Holy Spirit to worship. Mag-worship ka naman. Taas mo naman ang kamay mo. Kumanta ka naman. Hindi ito works, kapatid. This is the leading of the Spirit. You just submit to the Spirit. Hindi naman mahirap eh. Ang Holy Spirit naman nagbibigay sa iyo ng loob to do it eh. Yung kapatid natin nagbigay niyan eh. Hindi naman siya pinawersa eh. She or he has been led by the Spirit, and out of that Spirit that led her, there is joy and peace in their heart. Hindi naman sila kapagbigay ako sa church, hindi man lang sinabi ang pangalan ko. Hindi man lang ako napasalamatan. Hindi mga kapatid, it is the Holy Spirit that enables them to do the will of God. It is He who gives you the power and the will to act according to His own purpose. Paano ba? Nililid ka ng Holy Spirit to study the Word. Mag-aral ka naman ng salita ng Panginoon. Hindi ka kinokondemn ng Holy Spirit. Kasi nga sabi nila, Holy Spirit, tuturuan kita. Ituturo ko sa iyo mga bababasa mo. Paano ko ituturo sa iyo mga bababasa mo? Ayaw mo magbasa. Sabi ng Holy Spirit. Ano pa ang sabi ng Holy Spirit? Let yourself be bold. I will give you boldness and love. Maging bold ka naman, magsalita ka naman. Yung kapitbahay mo, si Kumarin, tagal mo na pinagchichismisan yung ibang, pagchismisan nyo naman si Jesus Christ. I will give you boldness. Makakatayo ka, makapagsalita ka. I'll give you boldness. I'll give you love. Bibigyan kita ng pag-ibig dyan sa mga kapitbahay mo so that you can give them the love that I have given you also. Ano pa? Let yourself, gagamitin ka ng Holy Spirit to show signs and wonders. Let yourself be the channel of signs and wonders. Hayaan mong Holy Spirit na magpatotoo sa kanyang mga pangako. Hayaan mong Holy Spirit na magpatotoo sa lahat ng pangako ni Kristo sa buhay nyo. If you want to live na ma-experience mo ang himala ng Diyos, subukan mo na mag-trust sa Jesus Christ, mag-trust sa Panginoon, mag-trust sa pangako ng Diyos. Because I will give you faith to trust in Christ. I will give you faith to trust in His promise. All you need to do is trust. Yun yung submission of the Holy Spirit. I will give you opportunity to be a channel of blessing. I will give you opportunity para yung mga signs and wonders. Amen mga kapatid. Bottom line mga kapatid. No one is 53% forgiven. No one is 99.9% forgiven. You are either in Adam, entirely unforgiven, or you are in Christ, completely forgiven. Dalawa lang. And last verse, the Message Bible, Romans chapter 11, verse 29. God's gift and God's call are under, basahin niyo mga kapatid, God's gift and God's call are under full warranty. Never canceled. Never rescinded. Kapatid, ano ba yung God's gift? Yung God's gift is the gift of righteousness na binigay sa atin. It can never be canceled. It can never be rescinded. Hindi kahit kailanman babawiin ng Diyos ang iginawad niya sa iyong katuwiran at kabanalan. Hindi kailanman babawiin ng Diyos ang ibinigay na niya sa iyong pagpapatawad. Hindi kahit kailanman babawiin ng Diyos ang ibinigay na niya sa iyong kaligtasan. Hindi kailanman babawiin ng Diyos ang ginawa niya sa iyong banal na Espiritu. Hindi kailanman buburahin ng Diyos ang pangalan mong isinulat sa aklat ng buhay.
hindi kailanman babawiin ng Diyos ang mga pangako niya sa iyo. Because everything of this, lahat na tinatanggap natin kapatid, ay biyaya, gift of God. And what does the Bible say about this gift? God's gift, God's call are under full warranty. Never canceled, never rescinded. So, you have been eternally forgiven through the blood of the Lamb. Forgiveness is one of the greatest treasures ever given to humanity. Wala nang iba. Kaya nga, wag natin insultuhin yung giver ng gift by trying to pay this incredible gift na ito. Ano na lang gagawin natin? We just say, thank you, Jesus. Because in Christ, I am perfected for all time. Amen, mga kapatid. Sabihin nga natin, thank you, Jesus. In you, in Christ, I am perfected for all times. Lord, salamat po